Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos sa buong mundo para ipahayag ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. At ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan ay siya ring Espiritu na nagsugo kay Jesus, ay ang Diyos Ama na makapangyarihan na siyang lumikha ng langit at lupa, ay siya ring may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. At sa araw na to, ang topic ko ay Vice Ganda, may katapusan ang pagiging Judas mo sa Espiritu Santo. Una sa lahat, sinabi ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at tayong mga tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Ang katotohanan, ang katawan na walang espiritu ay patay. Kaya sinabi ni Jesus, honor God with your body. At para patotoo, babasahin ko sa inyo yung talata na nasasaad sa banal na kasulatan sa unang Korinto, Kabanata 6, versikulo 19 hanggang 20, nasasaad dito. Hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi nyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat bilhin na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Honestly, tayong mga tao, hindi tayo iiral dito sa mundo kung hindi tayo nilikha ng Espiritu Santo. Yung ating katawan ay sagradong tahanan ng Diyos, sagradong tahanan ng Espiritu Santo, at sinabi ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. At sinabi ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Diyos ay maliligtas, sapagkat ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong amang espiritual at Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. Para ipahayag ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao, at para ipahayag ni Jesus na ang Espiritu Santo na nasa kanyang katawan, ang kanyang amang espiritual na parating niyang kasama, ay ang Diyos Ama na may pag-aari ng ating buhay. Sa araw na to, ang topic ko nga ay patungkol kay Vice Ganda. Yung kataasan at kayabangan ni Vice Ganda, may katapusan yan. Yung mga panlalait niya sa kanyang kapwa, dahil ang inibig ni Vice Ganda yung kanyang sarili at ang kasikatan at ang pera. Yung kanyang katawan na sagradong tahanan ng Diyos, sagradong tahanan ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo, ay binababoy ni Vice Ganda dahil pumapatol siya sa kapwa niya lalaki. At ang pagpatol mo sa kapwa mo lalaki ay kasuklam-suklam yan sa banal na Espiritu na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay nating mga tao. At bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, dahil ang aking katawan ay sagradong tahanan din ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang tumawag sa akin, nagbigay ng otoridad para magsalita patungkol sa Kanya para ipakilala na siya lang ang nag-iisang Diyos, Ama, na may pag-aari ng buhay natin. Na siyang amang espiritual ng ating kaluluwa na dapat nating kilalanin na ating Diyos at dapat nating papurihan sa ating katawan. Dapat nating parangalan dahil siya yung kataas-taasang Diyos na lumikha sa atin. Dito sa mundo natin ginagalawan, maraming mga tao ang hindi nila naunawaan na ang Espiritu Santo ang may hawak ng kanilang buhay. Hindi nakikita ng taong Espiritu Santo kung kaya napakahirap sa kanila para unawain yung mga salita ni Jesus ay nagmula sa Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo. Sinabi ni Jesus, kung kilala nyo ako, kilala nyo na rin ang Ama. At ngayon nga ay nakita at kilala nyo na siya. Sinabi ni Jesus na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Sinabi rin ni Jesus na siya at ang Ama ay isa dahil si Kristo honestly ay Espiritu
na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. At ang Espiritu ay Diyos. Kaya si Jesus ay Diyos dahil siya ay bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ang misyon ni Jesus ay hulihin ang bawat kaluluwa na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo na dapat ang Espiritu Santo lang ang dapat nilang sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat sa kanilang puso, isipan at kaluluwa ng buong lakas para ang kanilang kaluluwa ay maligtas na huwag mamatay gawa ng kasalanan. Honestly, ang kasalanan ang pumapatay sa katawan at kaluluwa ng tao na siyang naghihiwalay sa Diyos Ama. Kaya hinihikayat ni Jesus na ang tao ay mag-repent at huwag nang gumawa ng kasalanan laban sa Espiritu Santo. Honestly, si Vice Ganda, ang totoong kasarian mo nung nilikha ka ng Diyos Ama ng Espiritu Santo, lalaki. Hindi mo kayang itago yan sa banal na Espiritu na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo. Dahil ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng buhay natin. Ang may pag-aari ng ating katawan. Ang ating katawan, libre nating tinanggap yan sa Espiritu Santo, maging ang ating buhay. Ang ating katawan, dito yan nagmula sa alabok. Pero yung ating kaluluwa, espiritu yan na nagmula sa Espiritu ng Espiritu Santo. Ang naging misyon ni Kristo ay hulihin ang mga bawat kaluluwa na naliligaw ng landas na magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at nang sa gayon, maligtas ang tao na huwag mapunta sa impyerno. Honestly, sinabi ni Jesus na ang sinungaling ay anak ng demonyo. Honestly, si Vice Ganda, alam niyo naman ang katotohanan na lalaki siya. At si Vice Ganda ay namumuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari na sa tingin niya sa sarili niya, babae siya. Pero hindi kayang linlangin ni Vice Ganda ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng kanyang buhay. Nilalapastangan ni Vice Ganda ang Espiritu Santo na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili niya. Dahil hindi nalalaman ni Vice Ganda na templo ng Espiritu Santo ang kanyang katawan at ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay ni Vice Ganda. Yung pagiging bastos ni Vice Ganda, hindi lang sa kapwa niya, kundi lalo't higit ay sa banal na Espiritu. May katapusan yan. Dahil ang may hawak ng buhay ni Vice Ganda ay ang Espiritu Santo at hindi si Vice Ganda. Yung kataas at kayabangan ni Vice Ganda, dahil mas inibig niya yung kanyang sarili at pera, naging mapagmataas siya hindi lang sa kanyang kapwa, kundi lalo't higit ay sa Diyos Ama, sa Espiritu Santo, na may pag-aari ng buhay niya. Tatandaan mo, Vice Ganda, templo ng Espiritu Santo ang katawan mo. Templo ng Diyos. Ang may hawak ng buhay mo ay hindi ang sarili mo, kundi ang Espiritu Santo. Sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang buhay na pinahiram sa'yo, matatapos yung kataas at kayabangan mo dahil mamamatay ka. At kapag namatay ka at bumalik na ang kaluluwa mo sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom, laking pagkasira at pagkawasak mo. Dahil hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo kung kaya ang kaluluwa mo itatapon niya ng Espiritu Santo sa impyerno kasama ng iyong amang Judas na si Satanas, na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Dahil tumalikod ka sa katotohanan at mas inibig mo ang kasinungalingan, nagpaampon ka sa demonyong si Satanas. Ipinagbenta mo ang iyong kaluluwa kay Satanas kapalit ng kasikatan at ng pera. So anong silbi ng iyong pera kung hindi ka naman patatawarin ng Espiritu Santo at hindi ka rin kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos? Honestly, Vice Ganda, yung pagiging hambog mo, yung pagiging bastos mo, lantaran mong pagiging bastos sa banal na Espiritu na yung katawan mo, binago mo, sinusuotan mo ng damit pambabae. Honestly, wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. At nasasaad sa unang Korinto, kabanata 6, versikulo 9 hanggang 10, ito yung magpapatotoo na yung mga taong makasalanan na lumalapastangan sa Espiritu Santo, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama, kung bababuyin ng tao ang sagradong tahanan at templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo. Sinabi ng Panginoon
sa unang Korinto, nasa dito. Sa kabanata 6, versikulo 9 hanggang 10, nasa dito. Hindi nyo ba alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Yung makasalanan ay yung mga tao na lumalapastangan sa Espiritu Santo, yung kanilang katawan, hindi nila pinanatiling sagrado na tahanan ng Diyos na pansamantalang tahanan ng kanilang kaluluwa. Bagkus yung kanilang katawan, binaboy nila sa kalaswaan at kamunduhan, sa mga immoral na gawain, yung mga sexual immorality, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nasasaad dito, huwag niyong dayain ang inyong sarili. Tulad ni Vice Ganda, dinadaya niya ang kanyang sarili. Namumuhay siya sa kasinungaling pagkunwari. Alam naman niyang katotohanan na lalaki ang kanyang kasarian. Bakit niya pinipilit na sabihin na siya ay babae? Na yung kanyang pagkatao ay hindi siya totoong lalaki. Honestly, si Vice Ganda, lalaki ang kasarian niya. Nang nilikha siya ng Diyos, nung lumabas siya sa sinapupunan ng kanyang ina, lalaki ang totoong kasarian niya at hindi babae. Nasasaad din dito, ang mga nakikiapid, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nangangalon niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Ginagawa yan ni Vice Ganda, yung nakikipagtalik siya sa kapwa niya lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos, sapagkat ito ay mga kasalanan na walang kapatawaran sa Espiritu Santo. Una sa lahat, yung dayain mo ang sarili mo, na mamuhay ka sa kasinungalingan at pagkukunwari, hindi mo tanggapin yung katotohanan kung anong kasarian ka meron, wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Kaya ikaw, Vice Ganda, honestly, yung kataas at kayabangan mo, magwawakas yan sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa na siyang buhay na ipiniram sa iyo ng Espiritu Santo. At yung kataas at kayabangan mo, magwawakas yan. Nasasaad nga sa banal na kasulatan, sinabi din ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawasakin ko rin. Templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. Sinabi ni Jesus, ang kasalanan walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Kapag binaboy mo yung katawan mo sa pangangalunya, pakikiapid, pagbebenta ng aliw, yung pagpatol mo sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae, wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo. Dalang Espiritu Santo ang Diyos na may pag-aari ng ating buhay. Si Jesus, honestly, hindi naman siya nagpapako sa krus dahil sa tubusin yung kasalanan natin. Honestly, kaya siya ipinako sa krus dahil hindi matanggap ng saling lahi ni Abraham na mga pare na si Jesus ay anak ng Diyos. Si Kristo, tinupad niya ang kautusan ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo, na ipahayag ng Espiritu Santo ang may pag-aari ng ating buhay. Yung mga nagpapako kay Kristo, mga antikristo yun. Na silang hindi naniwala kay Jesus na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan. Yung mga tao na yon, binababoy din nila ang kanilang katawan na siyang sagradong tahanan ng Espiritu Santo sa pakikiapid. Dahil si Abraham, honestly, ang saling lahi niya, nakikiapid. Ipinagbawal nga ng Diyos ang pakikiapid. At sinabi nga ni Jesus, bago pang man umiral si Abraham ay ako na nga. Honestly, si Jesus ay espiritu. At bago pang man nilikha ng Diyos ang tao, si Jesus ay kasama na ng Diyos Ama dahil si Kristo ay espiritu. Sinabi ng Panginoon, ng Diyos Ama, doon sa ika-6 na paglikha, nalilikhain natin ang tao, lalaki at babae, nakawangis natin. Ang tinanggap ng lalaki at babae ay yung kaluluwa. Ang kaluluwa ay espiritu yun. Yun yung kawangis ng Diyos. Dahil ang Diyos ay espiritu. At noong ika-6 na paglikha, kung babasahin niyo ang Biblia, hindi pa umiiral dyan si Adan at si Eva. Nagpahinga pa ang Panginoon noong ika-7 araw.
At pagkatapos magpahinga ng Panginoon dahil nakita niya na walang magbubungkal ng lupa, saka palang nilikha ng Diyos si Adan sa alabok. Ipinorma niya ng katawang tao at hiningahan niya sa ilong. Kaya si Adan, saka palang umiral. Si Kristo, isa siya sa kinakausap ng Diyos Ama sa ika-6 na paglikha. Nalilikhain natin ang tao, lalaki at babae na kawangis natin. Honestly, si Jesus ay Espiritu. Siya yung Espiritu na sinugo ng Espiritu Santo na nagkatawang tao sa katawan ni Birheng Maria. Si Jesus ay Mesiya. Honestly, ang Panginoon ay narito na. Maraming mga tao, hindi nila nakikita ang katotohanan sa mga aral ni Jesus ng Espiritu Santo, ang Diyos Ama na makapangyarihan, ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Hindi ang mga bagay dito sa mundo, hindi ang pera. Kaya sinabi ni Jesus, nung sinubok siya ng demonyong si Satanas, sa disyerto, sinabi ni Satanas na gawin mong tinapay ang bato. Sinabi ni Jesus kay Satanas, ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Dahil ang katotohanan, tayong mga tao, hindi pagkain na nagbibigay ng buhay sa atin, kundi mismo ang presensya ng Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Kaya sinabi ni Kristo, ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Dahil ang Espiritu Santo at si Jesus parating magkasama. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya dahil yung aking kaluluwa na born again na yan sa Espiritu, sa tulong ni Jesus, sa tulong ng mga aral at salita ni Jesus, tinanggap ko ang banal na Espiritu kay Jesus. Na ang Espiritu Santo pala, ang Diyos Ama na nagbibigay ng buhay sa akin, ang siyang gumigising sa akin araw-araw. Kaya ako umiiral at nabubuhay dito sa mundo. Ang misyon ng aklat na to ay para magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo. Para ipahayag ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at dapat nating sambahin ang Espiritu Santo sa ating katawan dahil ang Espiritu Santo ang Diyos Ama ng ating kaluluwa. Hindi yung Diyos ni Abraham na sinungaling. Dahil si Abraham ay sinungaling. At si Satanas ay sinungaling. Kaya sinabi ni Jesus na ang ama nyo ay ang ama nyo ng kasinungalingan. Si Abraham ay sinungaling. At ang Diyos ni Abraham ay sinungaling din. Hindi yun yung Espiritu Santo. Si Jesus lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para muling ipanganak ang kaluluwa mo sa Espiritu at maging kapatid ka ni Jesus sa Espiritu. Dahil ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan mo ang magpapatotoo na si Jesus ay anak ng Diyos dahil si Jesus ay nagmula sa Espiritu Santo. Ang katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo. At kapag sumunod ka kay Jesus, ng iyong katawan ay pinanatili mong sagradong tahanan ng Espiritu Santo at inibig mo ang Espiritu Santo, magiging kaisa ka ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos at kikilalanin ka ng Espiritu Santo na anak niya. Pero kapag binaboy mo ang sagradong tahanan ng Espiritu Santo, yung katawan, sa pagpatol mo sa kapwa mo lalaki, kapwa mo babae, yung pangangalo niya, pakikiapid, pagbebenta ng aliw, honestly, hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo dahil kasalanan yun, yung mga immoral na gawain. Kaya hinihikayat ko rin ang mga tao na tanggapin nyo ang katotohanan ng Espiritu Santo na nasa katawan nyo ay ang Diyos Ama ng inyong kaluluwa na siyang nagbibigay ng buhay sa inyo. Dahil honestly, ang Panginoon ay narito na. Dahil bulag at bingi ang mga tao sa mga aral salita ni Kristo, hindi nila nakikita ang katotohanan ng Espiritu Santo ang ipinapahayag ni Jesus na siyang Diyos Ama na may pag-aari ng buhay nating mga tao. Honestly, yung si Vice Ganda, hindi niya kayang linlangin ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay niya. Tambak-tambak na ang kasalanan ni Vice Ganda. Yang kataas at kayabangan ni Vice Ganda, mawawala yan. Sa oras na bawiin ng Espiritu Santo ang buhay sa kanya, mamamatay siya. O kung hindi man bawiin ng Espiritu Santo agad ang buhay sa kanya, bibigyan din siya ng sakit na patong-patong katulad ni Chris Aquino.
Si Chris Aquino nakiapid kung kani-kaninong lalaki. Ipinagbabawal yan ng Panginoon. Huwag kang makikiapid, huwag kang mangangalunya. Ang pumatol ka sa ibang tao na hindi mo naman asawa at agawin mo yung asawa ng may asawa, wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo na nasa katawan mo. Dahil binababoy mo yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo sa kalaswan at kamunduhan at mga immoral na gawain. Kaya, si Chris Aquino, honestly, hindi niya nalalaman din nang may pag-aari ng buhay niya ay ang Espiritu Santo. Sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumisira sa aking templo ay wawasakin ko rin. Honestly, si Chris Aquino, kaya yan nagsasaper, pinarurusahan at pinahihirapan na siya ng Espiritu Santo. Ngayon, kung si Chris Aquino magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo, hindi na siya papatol sa kung sino mang lalaki na hindi naman niya asawa, maliligtas siya ang kanyang kaluluwa. At yung kanyang katawan, kung talagang gusto pang pahabain ng Espiritu Santo ang buhay niya at pagalingin siya, gagaling yan. Sinabi nga ni Jesus, walang imposible sa aking Ama. Lahat ng hihilingin niyo sa Ama ay pagkakaloob niya. Dahil ang mga ni Jesus, sinabi niya na hindi ako nagpapagaling at bumubuhay ng patay, kundi ang Ama na nasa akin. Ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ay ang Diyos Ama. Siya yung may pag-aari ng ating buhay. Siya yung nagpapagaling ng may sakit at bumubuhay ng patay. Dahil ang Espiritu Santo na nasa ating katawan, ang may pag-aari ng buhay natin na siyang lumikha sa atin. Walang imposible sa Espiritu Santo. Ngayon, sa mundo nating ginagalawan dahil puno na ng kasalanan ng ating mundo, yung mga nangyayari at nagaganap na mga natural disaster, honestly, parusa na yan ng Espiritu Santo sa mga tao. Dahil maraming mga tao ang hindi siya kinikilala na siyang Diyos na may pag-aari ng kanilang buhay. Kasi yung mga tao, naging mapagmataas na, mas iniibig nila ang kanilang sarili at pera. Sa tingin nila, mas nakahihigit pa sila sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay natin. Honestly, Vice Ganda, yung kataas at kayabangan mo, magwawakas yan, may katapusan yan. Bilang na yung kataas at kayabangan mo, dahil ibababa ka rin ng Espiritu Santo. Sinabi nga ng Panginoon, ang sino mang nagtataas ng kanyang sarili, ay siyang ibababa niya. At ang sino mang ibinababa ng tao, ay siyang itataas ng Diyos. Honestly, yung mga tao dito sa mundo, na siyang inaapi, kinukutya, pinagsasamantalahan, yung winawalang hiya ninyo, bawat katawan ng tao na inyong iniinsulto, nilalait, ikaw Vice Ganda, marami ka ng binubuli ng mga tao, na nilalait mo sa pagpapatawa mo para kumita ng pera, dahil pera ang sinasamba mong ulupong ka, nahudas ka, kaya mo nilalait yung kapwa mo. Pero hindi mo naunawaan na bawat nilalait mong tao, ang katawan nila ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo, at hindi ang kapwa mo ang una mong nilalait at iniinsulto at sinasabihan ng masasama, kundi ang Espiritu Santo na nanahan sa katawan ng iyong kapwa. Ako, nahusgahan din ng mga tao na naloloka, nasisiraan ng bait, at may demonyo raw sa aking katawan. Pero ang katotohanan, tinawag ako ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao, at dapat nating sambahin lang ay ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ang siyang ating Amang Espiritual at Diyos na buhay na nagbibigay ng buhay sa atin. Pero yung mga taong ulupong na tingin nila ako'y naloloka, nasisiraan ng bait at may demonyo sa akin, hindi nila naiintindihan, may demonyo raw sa aking katawan, hindi naiintindihan ng mga ulupong na yon, ng Espiritu Santo na nasa aking katawan, hindi yung demonyo. Ang Espiritu Santo na nasa aking katawan ay siya ring isang espiritu na nasa katawan ng mga ulupong na yon, ang totoong nag-iisang Diyos na may pag-aari ng buhay natin. Narito na tayo sa huling panahon. Narito na ang Panginoon, dahil ang Panginoon ang may hawak ng buhay natin. Ang Espiritu Santo may pag-aari ng buhay natin. Kaya dapat nating parangalan ng Espiritu Santo sa ating katawan, na siya lang ang dapat nating kilalanin na ating Amang Espiritual.
na siyang Holy Father. Huwag yung bulaang propeta ng Judas, na siyang Judas na nariyan sa Vatikano. Dahil yung Papa dyan sa Roma, hindi talaga yun holy, hindi yun banal, hindi yun ang Holy Father. Ang Holy Father, yung ating katawan, yung Espiritu Santo na nahan sa ating katawan, yun yung totoong Holy Father. Dahil yung ating katawan, tahanan yun ng Diyos, tahanan ng Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng buhay sa tao, sa atin. Yung Papa dyan sa Roma, hindi yan ang gumigising sa atin sa araw-araw. Dahil yung Papa sa Roma, bulaang propeta yan, na nangahas mangaral ng salita ng Diyos na hindi niya tinanggap ang Espiritu Santo kay Jesus. Hindi siya naging kaisa ni Jesus na kinikilala at sinasamba na Holy Father ay ang Holy Spirit. Mismo yung Judas na Papa ng Romano Katoliko, iniidolo niya ang sarili niya na siyang kilalaning Holy Father dito sa mundo. Pero hindi kayo maliligtas ng Papa ng Romano Katoliko. Dahil yung Papa ng Romano Katoliko, si Satanas yan, na nanliling lang ng kaluluwa ng maraming tao dito sa mundo para siya yung idolohin na Holy Father dito sa lupa. Ang Diyos yung katawan niya, sagradong tahanan ng Espiritu Santo, yung Papa ng Romano Katoliko. Pero yung Papa ng Romano Katoliko, ang kanyang puso't kaluluwa, hindi yan nakakonect sa Holy Spirit. Nakakonect yan sa demonyong si Satanas, na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, na siyang lumalapastangan sa Espiritu Santo. Honestly, yung really yung Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan, kulto yan ng mga bulaang propeta na silang mga kampon ng kadiliman. Kung kaya yung ating bansa sinakop din ng mga Espanyol, ng mga bulaang propeta. Tapos feeling ng mga bulaang propeta na to, mas Diyos pa sila sa Espiritu Santo na siyang nagsugok kay Jesus. Honestly, si Jesus lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para maligtas ang iyong kaluluwa at para muling ipanganak ang iyong kaluluwa. Hindi ang mga pare. Dahil honestly, mga pare ang nagpapakot, nagpapatay kay Jesus. Mga antikristo ang mga pare. Gusto kong ibahagi sa inyong katotohanan na ang sino mang nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito na binababoy yung kanilang katawan sa pakikiapid, pagpatol sa kapwa lalaki, pagpatol sa kapwa babae, pangangalunya, at kung ano pang mga immoral na gawain sa kalaswaan at kamunduhan, hindi kayo maliligtas. Mamamatay ang inyong katawan at kaluluwa gawa ng kasalanan na ginawa nyo sa Espiritu Santo na nananahan sa inyong katawan. Ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Jesus, na siya rin isang Espiritu na nananahan sa aking katawan, na tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan para ipakilala ng Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. Ay ang siyang Diyos Ama na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. Ako, mamatay man ako dito sa mundo, I'm ready. Kasi alam ko na traveler lang ako dito sa mundo. Ang totoong tahanan ng aking kaluluwa ay hindi dito sa mundo na to, kundi sa kaharian ng Diyos Ama kung nasa saan ngayon si Jesus. Dahil si Jesus, nagbalik na siya sa Espiritu. Hindi mo na siya makikita ng mata. Pero kung na-born again ng iyong kaluluwa, alam mong si Jesus ay buhay at kasama ng Diyos Ama. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!